kapatid ng namayapang aktor. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Network Balita Alas 4 Nationwide. Narito muli Network Balita Alas 4. Tayo po ay sabayan na papakinggan sa mga himpilan sa ilalim ng Capital Broadcasting Center sa pangunguna ng carrier station nito ang DCME 1530 sa Mega Manila. Kasama sa Luzon ang DWCT 1557 Radyo 1 sa Legazpi City, Albay. Sa Visayas, 106.1 Like Radio News FM, Maasin City, Southern Leyte. Kasama rin natin ang 107.1 Like Radio News FM sa San Miguel, Leyte. 102.1 Like Radio News FM, San Carlos City, Negros Occidental. Kasama rin natin ang 90.1 Like Radio News FM sa Katarman, Northern Samar. Nandiyan din ang 90.5 Like Radio News FM, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang 94.5 Like Radio News FM sa Gihulngan City, Negros Oriental. At 104.7 Like Radio News FM sa Bay City, Negros Oriental. Sa Mindanao, kasama po natin ang 99.1 Radyo Guma FM sa Tandang City, Surigao del Sur. Nandiyan din ang 98.1 Like Radio News FM, Bayugan City, Agusan del Sur. Ang 98.5 Like Radio News FM sa Bislig City, Surigao del Sur. At 99.3 Like Radio News FM sa Hinog City, Misamis Oriental. Tayo rin po ay napapanood sa Cable Link at Signal Cable Channel 5, simulcast sa DCMA Facebook at YouTube Live. Network Balita Alas 4 Nationwide. 4 na minuto nakalipas alas 4 ng hapon sa detalye ng ating mga balita. Ipinanawagan ng ating ito koalisyon sa pamahalaan na ideklara ang Hulyo 12 bilang West Philippine Sea Day. Ito ay sa gitna ng paggunita ng koalisyon sa ika-8 anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration laban sa 9 dash line ng China na siyang sumakop sa West Philippine Sea. Ayon kay ating ito co-convener and Akbayan President Rafael David, kung maidedeklara ito, mapapataas ito ang kamalayan ng mga Pilipino sa kahalagahan ng makasaysayang pagkapanalo ng Pilipinas laban sa China. Matatanda ang isang resolusyon ng Senado ang nagmumukhahi ng taunang deklarasyon ng Hulyo 12 bilang pambansang araw ng WPS. West Philippine Sea ay inihain ni Senador Rizal Tiveros noong nakarang taon kung saan naniniwala itong mapahihina ng naturang deklarasyon ang mga huwad na pag-aangkin ng China sa ating sariling mga teritoryo. Network Balita Alas 4 Nationwide. 5 minuto makalipas ng alas 4 ng hapon sa kaugnay pa ring balita, binigyang diin ni National Security Advisor Eduardo Año na ang arbitral ruling na ipinagkaloob pabor sa Pilipinas laban sa China ay test case sa buong mundo para sa pagpapatupad ng international law. Ginawa ng opisyal ang pahayag sa Makati City sa conference sa pagdiriwang ng ika-8 anibersaryo sa pagkapanalo ng Pilipinas laban sa China sa Arbitral Tribunal sa The Hague, Netherlands. Nanawagan si Año sa lahat ng tumalima sa ruling dahil hindi lamang anya ito laban ng Pilipinas, kundi sama-samang pakikibakan ng lahat ng bansa para sa pandaigdigang kapayapaan at katatagan. Idinagdag ng National Security Advisor na ang patuloy na pagtanggi ng China na kilalanin ng 2016 Arbitral Award on the South China Sea ay nakaapekto sa rule-based international order. Kasabay din ito ang pagpuna ng opisyal sa mga iligal at mapanganib na hakbang ng China sa West Philippine Sea. Network Balita Alas 4 Nationwide.